Pangulong Marcos na nakasama sa mga involved sa flood control projects na yan. So nangangulo po ba na sinasabi niyo rin na si Pangulong Marcos ay involved sa corruption? Tayo na lang ata, hindi nakakaalam ah. Lalong nakagina. Tayo na lang. Tayo na lang. Sinabi mo eh. Correct. Ano eh, parang galing ang Mars. Parang galing lang tayo ah. Ginanong sa Galing ata sa Mars to eh. Sir, magandang hapon. Listado na eh. Sila yung mga nandito. Bakit po natin kailangan na isangkalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglaban sa korupsyon? Kung ano bang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung korupsyon? Hindi yun ang sinabi ko. Pag sila pumasok, hanggang di bumababa yung mga opisyal natin sa korupsyon. Kung maawa sila sa mga estudyante, mga kabataan, dahil pinaglalaban din ang karapatan nila, kasalanan nila. Para di mahirapan ng mga kabataan ng mga estudyante, umalis na sila dyan. The soonest possible time. Asar. Pero ba't matagal yun, sir? Habang nakupo sila, nahirapan ng mga kabataan. So, sa tagal po ninyo sa politika, sir, may nakita na ba tayo na bumaba sa pwesto dahil sangkot siya sa korupsyon, sir? Dito sa Pilipinas, wala pa. Sa ibang bansa, nagpapakalatay pa. Dito po sa Pilipinas, sir, paano yun? May delikadesa sila. Paano natin masisiguro na bababa sila sa pwesto at patuloy sila sa pagkakas? Bumaba na lang sila, wag na sila magpakamatay, wala namang nagpapakalatay dito sa Pilipinas. Magandang hapon po, EDTA na 98.3 FM. Good. Marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Karapat dapat ho bang magtayo pa po ng ICC? Para ano ho yun? Meron na ho tayong ombudsman, meron na tayong sandigan bayan. Pagkatapos mo ng investigasyon ng ICC, ano mangyayari? Saan mo dadalhin yun? Hindi na dapat yun ICC dahil may sarili template. ICI po, ICI. ICC, ICI po. Pampang lang nila ito, pampapugilan nila. Dahil mabubuting tao yung nilagay. Kaya nakikiusap ako, sila Babe Simpson, Mayor Bagalo, mga ganyan tao yan, saka yung mga iba. Unahin niyo po, Ilocos Norte, huwag na kayong lumayo. Look, gaya ko nang sabi nyo, nandun na ho sa Ilocos Norte yung problema. Ito ba ay panibagong taktika para humaligaw yung taong bayan dahil sa pagkakakulong nila kay Duterte doon sa ICC. Ito ba ay panibagong taktika para maliis lamang yung usapin? Well, pagka nakita ko naman ang video, inuuli si former president, wala naman parang pare-pare. Ano yun? Kidnapping yun. Kidnapping. Walang marang na pares, pawal ng tao padala sa isang bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Ipagpalagay mo na ang gobyerno natin isang sasakyan. Maski pa-overhaul mo yan, palitan mo lang ang pyesa, hindi pa rin naandar. Kailangan bago. We have good laws, but the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, pagpahal ka ng kaso ngayon. Abutin ka ng siyam-siyam, may parking fee. Pagpahal ka ng parking fee, matutulog na kaso mo. Ang nakukulong yung mga tao na walang pera. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless natututukan ng media, doon lang nakukulong. Ego, bakuhuin na gulibihanan. Kaya lahat po nang tinuturo itong si Congressman Romualdez at ito pong si Congressman ko. Bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito? Go. Bakit tinatago pa ho nila, Go? Pinsan ng presidente yan. Nadali ko. Ang alam ko, si Sandy ko, lumipad na. Nauna na.
Hindi mo na makita yun. Salamat po. Hi Sir, Dayan Lear po from Radyo Pilipinas. Sir, sa isang interview, sinabi niyo na kayo ay umaatras na ng suporta sa Pangulo. At isa po ba sa dahilan ay dahil hindi nabigyan ng pwesto o posisyon bilang director sa PCSO ang anak niyo? Mabuti, tinanong mo yan. Nung magkatapos ang eleksyon, ikwento ko na lang paano naging presidente itong BBM. Tinawag ako ni Senator Amy Marcos, Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? Dahil dinaya lang, sabi niya. Yes, tawagin mo muna ang leader sa North. Meron akong i-explain sa inyo ako. I will call them, but I will use your name because you're the president of Mayor's League. Tinawag nila sa bahay nila, dumating mga congressman, governors, mayors. Sabi ni Senator Amy, thank you for coming so we can start the early campaign of Bongbong for Vice President. Then dinaya siya, sabi niya. At Manong Chavit sa plan, Manong, can you please tell us your plan? Okay ako. Alam natin lahat, napakalakas ni Sara ngayon, walang kalaban. Now, gusto mo Vice President, mag-campaign na tayo maaga. Pag-file ka ng Vice President, marami kang mga kalaban yan. Kung si Sara, kung sa Presidente, wala ka rin laban at the time. So, ang suggestion ko, mag-file muna tayo for President para pag nag-file si Sara, you slide down for Vice President, protected ka na, and I deliberate to talk to Mayor Inday Sara na ikaw ang Vice President, protected ka na. Palakpakan lahat sila. Thank you, Manong. Sabi lang. Okay. COVID pa. Bawal pa lumabas. Nakahingi ako ng permit. Meeting. Kunti lang ang pwede. Hindi pwede malaking meeting. Ang ginawa ko, being the President of the Mayor's League, regional. Kaya humingi ako muna ang pamanhin at patawad sa mga mayors na kinausap ko na nakumbinsi. Dahil parang nabudol tayo. Ano mo sabi ni BBM? Manong, ang swerte ko, ikaw presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ko noon, malaman na ako sa mayor. Ngayon, puro mayors ang minibit natin. Region by region, region by region, region by region. Pinasyalan namin na sa region. Wala siyang gastos. So yun, ang totoong nangyari. Hindi nila mapagkailayan ang daming tao sa Pilipinas. So sir, may tampo po kayo Pangulo? Ang ayaw ko lang na ginawa niya, alam nyo, hindi mo insulto ginawa sa amin. Nagpunta kami sa Japan, bagong labas lang. Sa presidential table, dinensyon niya lahat. Si Sandro, Dad, Manong Chavit is here. Ginano niya, hindi ako pinansin. Ang mga overseas workers, bastos naman ang presidente niya, sabi nila. Oh, nagtakbo ba ako? Hindi. Ayun siya sabi mo na pinapasok ko sa PCSO, director lang. Dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Anak niya yun, director lang. Oo, sabi naman yan eh. Sabi naman ni Special Assistant to the President nagtamayo, sigurado na yan, Manong. Sinabi ng Presidente, sigurado na yan. Isa-isa may na-appoint na director, umiiyak yung bata. Sigurado na yan, sigurado. Tapos, hindi na sumasagot yung sekretary niya. Nagkita kami, yung sekretary niya, tinapal na yung mata. Wala naman tinupad. Nagalit pa ako, hindi.
Direktor lang. Ang laki na itulong po sa kanya, hindi siya presidente kung hindi dahil sa akin. Bakit ako galit? Bakit ako nainis sa kanya ngayon? Nung pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas, it was approved by the Senate. Pagpunta niya sa States, pinabalik niya lang, nagdagan pa. At para tayong dinadala sa kumunoy. Alam niya na magkakahira ang China and Taiwan. Sabi ng China, we never invaded any country but Taiwan, we have to get it because it's ours. Binigyan sila ng 5 years. Ang Amerika, 1, laban tayo. Huwag kayo bumayag, laban tayo. Pagkagaling ang presidente natin doon, binigay kagad ilang beses. Ang dami. Kung matuloy yung away nila, sinong bubugin? Tayo. Ngayon, iniinis pa niya ang China. Anong laban natin sa China? China is our neighbor, China is our friend, China is helping us a lot. Mabuti nga, tubig lang kinakanyong nila eh. May karapatan din sila doon dahil ang dami nagre-claim, hindi lang tayo. Vietnam at ibang country. It should be diplomatic. Kausapin niya lang, social na lang tayo dyan. She should stay neutral as a leader. She should stay neutral. Bakit kumampi agad? Di pinapahanap tayo. Naghahabol pa. Ano yun? Sir, last na on my part, kayo po ba ay makikilahok o magbibigay ng suporta sa rally sa September 21? Hindi, dahil ba nagpaparali yung mga iba, mga partisan, politician din sila eh. Dapat yung mga kabataan lang, suportahan natin. Alright. Pero kung may mga politician at mga partisan, para sa akin na. Sige po. Magandang hapon po, Elijah Bonzo from Billionaire News Channel. So sa kasalukuyan po ay pinamumunuan niyo po yung Louis Chao at Simpson o LCS Group of Companies na sa kasalukuyan po ay may 12 kumpanya. At ngayon po, ayon po sa mga pagsusuri, napag-alaman din po namin na konektado po ito sa isang construction firm na Satrap Construction Corporation. Parang binaliktad lang po na partas, na ibig sabihin daw po ay provincial governor. At for context din po, base po sa datos po ng DPWH, nakakubra po ito ng 62 public works sa Ilocos Sur mula 2016 to 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. So, for clarification lang po sir, ano po ang connection ng Simpson family sa Satrap Construction? Mabuti nyo. 10 years daw. Nakasungkit daw ako ng 2 billion. 10 years. Wala pa isang taon na billion na. 10 years. So, ibig sabihin maraming project yan. Kung totoo man yan. Inamin ko sa amin yan. Tatay ko, engineer, contractor. Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Pero pa-inspect nyo lahat ng project ng Satrap. Pag meron katiwalian, pakukulong ako. Thank you po. Balikan ko lang po yung tanong. You mentioned kanina ng mga kabataan talaga yung mangunguna sa revolusyon ngayong magkakaroon sila ng rally by September 21. Pero paano po yung mga kabataan, sir? We know naman po na marami na ngayon yung infiltrated po ng mga leftist organization. Kung baga nagrarally sila, hindi naman about corruption, kundi about Dutertes. So paano ito, sir? Mahaluan ba yung layunin natin ng justisya? Pababago ba ito under Marcos government po? Hindi, magkaroon muna sila bawat eskwelahan. Bawat eskwelahan magprotesta. Tumayo sila bawat eskwelahan. Then mag-usap-usap sila, pagkita-kita sa lugar, minsanan lang. Hindi yung araw-araw na nagkakawawa mga kabataan pa ganyan. So mag-usap-usap muna sila, mga leaders bawat
university, mga colleges, pagbalitaan. Then once and for all, makita-kita na lang sila, supportahan natin sila. Dahil kinabukasin na ito. Sir, karamihan kasi sa kanila, hindi korupsyon yung pinaglalaban, kundi pabagsakin yung mga Duterte. Lalo na yung gobyerno, sir. Wala akong kinakampihan. Kung yun ang ibig sabihin. Magandang hapon po, Governor. 2 questions lang po. Noong 2022, kita naman ng buong bayan na isa kayo sa mga solid na Ilocano na talagang nag-push para tumakbo si Ferdinand Bongbong Marcos. Ngayon sa nangyayari ngayon, ano po ang masasabi ninyo at maipapayo nyo sa Pangulo sa nangyayari ngayon sa bansa natin? Pangalawa po, bilang isang Ilocano, ano po ang maipapayo ninyo sa mga nagsasabing solido pa rin daw po ang Ilocos para sa mga Marcos? Salamat po. Kasi nungalingan yan. Wala nang solid north dahil makikita. Ilang dekada na silang presidente. Pare-pareho kami negosyo, tobacco producing provinces. Bakit ang Ilocosur, from the poorest to the richest now in the country? Bakit Ilocos Norte nasa ilalim pa rin? Kami tinutulungan namin ng mga partners namin, libre lahat ang equipment. Magpunta kayo ngayon sa Ilocosur, lahat ng ospital libre. Libre lahat. Sa Ilocos Norte, wala yan. Sa Ilocos Norte, nasaan sila? And we are the 6th fastest growing economy sa buong bansa. So naglilingkod kami. Yung balat nila na dynasty, on record, tumakbo yung kapatid ko, kinontra ko ayaw kong dynasty. Ako ang co-author ng anti-dynasty, dapat may batas. Tumakbo ang woman, kinontra ko, pupunta yung mga tao sa bahay, talaga ba hindi namin bubuto ang kapatid nyo? Huwag yung ibuto, dahil kung ibuto nyo, wala nang maniniwala sa akin. The most important, credibility. Kung anong pangako mo sa tao, yun ang gawin mo. So, ulit, yung kapatid ko isang babae, tumakbong mayo, kinuntra ko rin. Ayaw ko. Pero lahat ng pinaupo kong congressman mayor, lumaban, kalaban ko. So, anong gagawin ko? Dipinayagan ko na yung mga kapatid ko, alam kong matino. Ngayon, kami ng pinaka-limang mayaman sa buong bansa. Ang tao, matatalino na kayo, mga skibay, pero nga, bayaran mo, hindi kayo bubuto. Kung dynasty ka man, madali kang matumba kung korap ka at hindi mo alam-alagaan ang iyong kababayan. So, irrelevant na yung dynasty. Dahil nung araw ang dynasty, masama yan dahil takot ng tao, nababayaran ng tao. Ngayon, nakatalino na po tao. So, irrelevant yung dynasty. Governor, magandang hapon, Mike Guyagay from RMN DZXL. Gusto lang mabalikan kung ano ho ang parang nagtulak sa inyo kung bakit nagsasalita ho kayo ng mga ganito, particular na sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano yung nagtulak po sa inyo? Yung paghamon-hamon niya sa China, dapat diplomatic. Anong laban natin sa China? Ipapahamak lang tayo. Pasalamat na nga tayo. Tubig lang ang kailangan nyo sa mga barko natin na mga nagpupunta ron. Governor, dun sa Papahinta nga sila tubig. Governor, dun sa binanggit niyo kanina about sa mga flood control projects sa Ilocos Norte, can you back this up with pieces of evidence? May mga dokumento ho ba kayo? May mga katibayan ho ba kayo para sabihin na itong mga binanggit niyo kanina? May nagsabi na sa akin, kaya ka sinasuggest ko sa mga ICI, Independent Commission on Infrastructure, unahin ang Ilocos Norte. So, ganyan na pala nagbibigta, unahin namin. At ipaalala kay Presidente na involved din sila sa flood control.
At mga dinidemandang tao ngayon at binibintangan mga diskaya, sila rin ang contractor nila. Gov, handa na rin ba kayo na pang-hate decisions ngayon din, nagsasalita na kayo about sa flood control project, handa na rin ba kayong ilabas o ibunyag na rin ang iba pang mga issues like for example yung sa mga sabungero, issue ng sabungero, missing sabungero like that? Yung tell all, pwedeng lahat na ng mga katiwalaan, ng mga nangyayari sa ngayon ay kaya niyo na rin pong itong ibunyag. Sinabi ko na nga kanina, magagandang batas natin ang implementasyon ang hindi maganda. Sino makukulong? Yung mga walang pera, yung mga mahirap na. Nakaparking fee nga, ako nga, nagdemanda 10 taon na, di ba bakit sa Busman? Nakaparking fee. Nasubukan ko na, di ko lang sasabihin kayo, nasubukan ko na nag-testify sa Busman. Siguro sa susunod sabihin ko kung gaano ang sistema, mga justice natin. Thank you. Good afternoon. Jopel Pereño po from DWIC. Naniniwala ho ba kayo na iimbestigahan ng ICI ang mismong lalawigan ng Pangulo, pang Region 1? Yan, di ako sigurado, pero dapat imbestigahan nila. Pero mabubuting tao to, na po. Kaya inahamon ko sila, unahin nila yun. Huwag na silang lumayo pa. Sa tingin nyo, Gov, pakitigan kayo ng ICI? Sa hamon po ninyo? Mabubuting tao to. Dapat magbigay ng utos si Presidente para pumunta sila ron. Pero, lumag kasi ng Presidente, baka matakot sila. Ikaw na nagsabi nun. Ano po yung mas paniniwalaan natin na resulta kung sakaling magkaroon ng recommendation itong Senate and ang ICI? Ano ang mas matimpang sa inyo? Ang Senate investigation o ang ICI? ICI. Well, sa Senate and Congress, majority always win. So, wala tayong asahan dyan. Kaya nga ako nandito ngayon na nag-aapela ng mga kabataan na lang ang magreklamo. Walang mangyayari dyan, puro investigasyon. Tingnan nyo ngayon, investigasyon. Kalitan naman puro investigasyon. Last question, Gov. May magbabago ba sa Kongreso ngayon, sa Kamara? May magbabago po ba? Matitigil na po ba yung talamak na 100 billions of corruption sa flood control projects sa pamumuno ni Boji, Congressman Boji D? Hindi pa na-approve ang budget. Tanggalin nila lahat ang multo ron. Karamihan nakalagay sa budget, ghost project, tapos na. Hindi nila katanggalin yung multo ron, nandun pa rin. Okay, thank you, Gov. Gov, Joseph po from Manila Politics. For clarifications lang po, you seem to be not satisfied with the change in leadership in the Congress and also with the ongoing Senate investigation. So first question is, bakit po hindi kayo satisfied? Second is, mayroon po ba kayong konkretong solusyon na magagawa para ma-address to? And third is, nung sinabi niyo po na dapat tanggalin yung mga corrupt, gusto po namin malaman from you, sino-sino po yung tinutukoy yung corrupt, sir? Thank you. Kaya kakwa kanina, hindi na datong gobyerno ito, palit. Saka mananawagan ako sa mga military,
religious organization, mga negosyante, sila magbuo ang bagong gobyerno. Mga matitino muna, including religious organization, military and police, sila muna. Alis muna lahat ng politician. Yes. Yes. Tama. Magandang araw po. Gwen Latozo from CIG. Sir, yung panawagan po na bumaba sa pwesto kapag nahanap na may korupsyon yung politiko, mag-a-apply din po ba ito sa mga politiko na may connect sa mga kontratista o yung may mga pawang lang po ng kaso ng korupsyon ng bahay? Kung may delikadesa sila, pero wala akong nakikita sa Pilipinas. James, our government, mag-usap-usap ang military, police, mga religious organizations, mga kabataan, and mga sobrang kasi marami magagaling. Kaya nagkakaroon tayo ng brain drain eh, diba? Hindi pinapansin, mga kurap pang nilalagay, yung mga bandudulo, nasa ibang bansa na. Sir, magandang araw po ulit. Follow up lang po dun sa tanong ko kanina. So, nabanggit niyo naman po na handa po kayong ipa-check po yung mga projects niyo, no? Ngayon po, mayroon din po kaming response from COMELEC Chair Garcia po tungkol na po dito. Aware naman po tayo na bawal po maging contractor ang mga nakaupong government officials dahil daw po may conflict of interest. So sabi po ni Chair Garcia, pwede pong ma-anti-graft and corrupt practices kasi pinagabawal nga po iyon. Magkakaroon ng interest lalo pa at may maaaring mabangga na interest ng publiko sa pamahalaan. So ready po kayo na harapin po yung mga inspection sa project, pero ano po ang response nyo patungkol po dito if ever man po na may umarangkadang ganitong issue? Oo, ang marami na appoint na nagbibitaw muna mga pwesto. So, ganun lang yun. Bawal kung nandun ka pa rin, conflict of interest. To show you one example, when I was young, I was the biggest trader of tobacco in the entire world. Nung na-elect akong governor, binitawan ko ang magandang negosyo. Dahil doon ako kumita ng gusto. Ang Virginia Tobacco ay ano ng Amerika yan? Wala iba. Inisbagin lang ni Harrison yung buto ng Virginia Tobacco. That's the main ingredient of cigarette. Pero ako pinakamalaki trader, nung na-elect akong governor, nagbitaw ako. Dahil hindi ko na pwede tawaran yung farmer. Kailangan patasin mo ng presyo para makilala ng farmer. Yun ang delikadesa. Pero habang po sir ngayon na may mga relatives pa rin po kayo na nakaupo, then may mga projects pa rin po hawak yung contracting firm nyo. Ano po ang... Totoo yun. Kung tingnan mo yung opisyal ng SATRAP, wala na akong pangalan doon. Dahil nag-divest ako. Kailan? Ngayon pwede na akong bumalik, wala akong pwesto eh. Negosyo namin yan, tatay ko pa, negosyo na yan. Anong pamimigay ko sa tao? Ako po, Ilocano ng Dico, namimigay ko ng pera. Ano ibibigay ko kung di ako maghanap buhay? Hindi naman ako nagnanakaw. Okay po. So, sinusunod ko lang yung batas. Divest ka, divest ako. Pero sir, may mga relatives pa rin po kayo nakaupo. So, medyo conflict of interest pa rin daw po. Conflict of interest ko, pero sarili sila. Ganun din.
Kung may sarili silang construction. Oh, sige po, thank you. Hello, good afternoon. Gov, Noche Kakas po, DCRH. Sa tingin niyo po ba, walang alam ang Pangulo dito sa mga nangyayari sa Kongreso, yung mga budget insertion? Sa tingin niyo po ba ay bulag siya dito o wala siyang nakikita at nakalusot itong mga ganitong problema ng 2025 budget? Si BBM. BBM. Eh kung di niya alam, wala siya kwentang presidente. Hindi niya alam. Ang pati presidente, hindi niya alam. Siya unang tumitingin, siya nagmamando sa Senate, siya nagmamando sa Congress. Okay, kasi Governor, yung problema kasi ang nakapokus talaga sa corruption 2022 until present. So parang gusto nilang i-connect sa past administration yung corruption. Ano po ang comment niyo po dito? Lahat ng administrasyon may corruption. Bakit niya tinuloy? Bakit niya tinuloy? Kung totoo yung sinasabi niya, bibibitakan niya yung mga past administration. Eh nung siya umupo, hinintura niya. Kung may delikadesa siya, oy, may diferensya to, pagtala ko to, hintuan natin to. Dapat, isulit-tuloy niya eh. 3 taon na, saka niya papansinin. Anong kwentang presidente, hindi niya alam? Hindi dapat maging presidente, hindi niya alam mangyayari na buong gobyerno. And last on my part, Bob, sigurado na po ba kayo na unahin sa investigasyon yung Ilocos Norte? How about dun sa Leyte? Ay sa kanyang pinsan na si dating Speaker Romualdez, yung ganitong flood control anomaly. Unahin lang ang Ilocos Norte, tapos punta sila sa Bicol. Episodes. Mas marami doon kay Saldi po. One last question po. Hello po, Go. Hello. Hello, yan. Ang question ko po, kung ang mga diskaya po ang may hawak ng ilang mga proyekto sa Ilocos Norte, sa tingin niyo po ba naisip ni Pangulo ito bago buksan ng flood control projects? At ito nga po rin po, ngayon po ay nag-a-attend po ako ng mga Senate hearings na subaybayan ko po. Binigyan po ng DOJ ng pagkakataon na sumailalim sa witness protection ang mag-asawang diskaya. Sa tingin niyo po ba nanganganib ang kanilang buhay? Maaaring magbago ang kanilang mga testimonya? At bakit pilit pinababanggit po ang 2016 previous po? Sila ang pinakamadaling kumuha. Mahirap po. Nasa construction kami ng araw pa. Mahirap kumuha ng bidding yan. Pero kung may connection ka, madali. Sila, ang lakas nila. So, ibig sabihin, may nag-protect sa kanila, may nagbibigay. Mali, magbabago po kaya ang kanilang testimonya po with the Senate hearings. Itong mag-asawang diskaya po. Dahil nasa ilalim na po ng DOJ. Kung bigyan sila ng protection, kailangan magsabi sila ng totoo. Hindi sila mamimili kung sino binigyan nila. Nagpangalan nga, ilan lang. Ang dami nilang proyekto, dapat lahat. So sa tingin po, selective po ang sinasabi ng mag-asawa dahil hindi po nila na ibabanggit ang Ilocos Norte. Selective. Salamat. Yun lang gusto nilang sabihin. Kaya di dapat protektahan kung gano'n ang system. Oh, last question. Tunal, may susunod pa. May naantay lang ko mga ibang ebidensya. Ebidensya pa? Oh, kami na magtatanong mo. Oh. Last question, bro. Last question.
You have the microphone. Go. Para malinawan ko. Magandang hapon po, Governor Chavik Singson. Saludo po sa iyong prangka at tapat na pagpapahayag sa sambayan ng Pilipino. And natutuwa po kami bilang mamamayang Pilipino for your courage to face the nation this afternoon. Kasama po ang ating nirespeto din. Although retired na po sila, na mga matataas na naging general ng Armed Forces of the Philippines, General Delfin Lorenzana, General Hermogenes Espino. Nirespeto po namin ito at bumalik loob kaming mga rebelde sa CPP, NPA, NDF during their time sa panahon ng former president. Kaya nabuhay po si Eric Go. We respect your call that the peaceful revolution against corruption must be led by the youth. Respetado po namin yon, Go. Pero ang direkta naming tanong, malawak din po ang galit ng mamamayang Pilipino sa darating na September 21, ibubuhos po nila ang galit nila. At iba't ibang kulay ng politika, ideolohiya at organisasyon. Subalit iisa po ang common agenda. Tutuligsain at kukondinahin ang malawakang panunumbalik at malubha na paglaganap ng pandarambong at korupsyon sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez. Ano po ang inyong magiging opinyon kung mananawagan ang iba't ibang sektor at mga grupo sa mapayapang pamamaraan, ngunit puno ng paninindigan, ipinapanawagan ang punong kriminal na pananagutan ay dapat magmumula kay Marcos at kay Romualdez kasunod ng paniningil sa kanilang mga tauhan upang magkaroon ng aral ang kasaysayan at karanasan na hindi natin papayagang maulit at manunumbalik at lalaganap lamang ng paulit-ulit by the generations ang korupsyon. And we will be on the streets peacefully. Are you joining, Go? Or are you, what is your opinion? Ako, iba ang gusto ko, pero kung yun ang kagustuhan ng karamihan, wala akong objection. So tuloy kayo. Tuloy ang September 21. Tuloy ang paninindigan ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Governor Chavik Singson. Maraming po salamat sa inyo lahat. Ayun, mangyari po sa akin magantay tayo, isa-serve ko nila yung pang-merienda po natin. Salamat po. Bye.